tol. Magkape ka muna. Teka, bakit parang kulang ka sa tulog? Tinapos mo pa ba yung alak natin kagabi? Wika ni David. Hindi ako nakatulog ng maayos, tol eh. Mabuti ka nga, lasing na lasing ang himbing pa nung pagkakahiga mo. Sobrang alinsangan kagabi, tol, tapos ang baho pa ng buong paligid. Tugon ni Jose. Siguro dahil lang yan sa alak na ininom natin. Iba kasi yun, di ba? Imported. Hindi kagaya nung nakasanayan nating gin bilog. Wika ni David. At saka, idagdag mo pa dyan yung babaeng napadaan, yung bumisita kagabi. Akalain mong hinahanap niya yung aso niya. Baliw talaga yun eh. Pero yung pinagtataka ko sa babaeng yun, palagi ko na lang napapansin eh. Wika ni Jose. Maging ako napapansin ko na yun eh. Sumilip pa nga yun sa likod habang nakatago sa puno. Kamuntikan ko pang batuin. Baka napag-iwanan ng katinuan yung babaeng yun, baka baliw. Pero nga pala yung porcelas na nakuha natin, hindi natin muna ibebenta, di ba? Kapag naubusan tayo ng panggastos, doon na lang natin ibenta. Malay mo, mas maging doble pa yung halaga nun pagdating ng panahon. Teka. Nakikita mo ba to? Iba na yung nararamdaman ko sa babaeng yun ha. Napaka-weirdo. Di ba nakita mo yung kagabi? Hindi yata yan umuwi sa kanila eh. Sino ba yung babaeng yan? Wika ni Jose. Ay nako, natatakot na tuloy ako. Baka multo yan nung pinatay natin eh. Nung mga pinatay natin noon, hindi kaya binabalikan na tayo? Wika ni Jose at hindi na kumipupa si David. Tumayo ito at lumabas ng tahanan. Pinuntahan niya ang lugar kung saan niya nakita ang babae. Ngunit wala na ito sa lugar. Ni bakas ng dinaanan nito ay walang nakita si David. Pagsapit ng gabi, muling nag-inuman ang magkapatid. Sa mga sandaling ito hindi para sumaya. Pinapalakas nila ang kalooban dahil nakakaramdam na sila ng kababalaghan. Panay ang silip niyo